Alam nyo, madalas nating marinig na ang bawat hakbang sa matatarik na bundok ng Cordillera ay isang malaking pakikipagsapalaran. At totoo yan. Pero sa paglalahad nating ito, hindi tayo titingala sa mga nagtataas ang peak. Ibababa natin ang tingin natin sa ilalim mismo ng lupa. Pag-uusapan natin kung paano ang isang simpleng halaman, yung tipong madalas iniiwasan at hindi masyadong pinapansin, ay naging literal na kaligtasan ng mga sinaunang mandirigma natin noong panahon ng matinding taggutom. Isang kwentong ito ng tapang, pag-asa at isang nakakagulat na discovery na paniguradong magpapabago sa tingin nyo sa pamilyar na halamang ito. Kasi isipin nyo, kapag nakakakita kayo ng gabi, ano bang unang pumapasok sa isip nyo? Simpleng pang-asim o pampalapot sa sinigang? Tama. O kaya naman, paborito nyong merienda. Pero hanggang doon na lang ba talaga? Kung susuriin natin yung source material at mga alamat ng mga ninuno natin, nako, malayo sa pagiging simpleng sangkap lang ang gabi. Meron itong itinatagong malalim na kasaysayan. Kwento ito ng isang matinding sakripisyo ng isang batang mandirigma na handang itaya ang lahat para lang sa kanyang tribu. Nagsimula ang lahat nung panahon ng The Great Drought. Ayon sa ating mga tala, hindi lang ito basta mainit na summer ha, isa itong malalang krisis sa kabundukan. Namatay lahat ng mga palay, pati yung mga sapa, tuluyan na tuyo. At dahil dito, yung mga sikat at matatapang nating tribo sa Cordillera, yung mga kilalang kilala sa buong kapuluan na hindi sumusuko sa laban, ay unti-unting nanghina. Kasi nga, naharap sila sa pinakamatinding kalaban na hindi mo pwedeng daanin sa itak o sibat. Ang kalaban nila, matinding gutom. Dito papasok yung bida ng kwento natin, isang batang mandirigma mula sa isang maliit na nayon. Ang pangalan niya ay Lego. Ibang klase yung determinasyon ng batang ito. Habang yung buong paligid niya, yung mga katribo niya ay unti-unti na nawawalan ng pag-asa dahil sa panghihina. Si Lego, tumanggi siyang sumuko. Araw-araw, literal na walang patid, nilalakbay niya yung mga natuyong ilog, umaakyat siya sa mga delikadong bangin para lang makahanap ng kahit anong pwedeng makain. Pero alam niyo kung anong nakukuha niya sa araw-araw niyang paghahanap? Wala. Puro tuyong dahon at alikabok lang talaga. Imagine niyo yung matinding contrast doon sa sitwasyon. Sa isang banda, nakikita mo yung lupa na namamatay na, tuyot, maalikabok at walang bakas ng buhay. Tapos sa kabilang banda, may isang himala doon sa gilid ng isang halos tuyong sapa. Napansin ni Laigo ang isang halaman. May malalapad itong dahon na hugis puso. At ang nakakabaliw dito, sa gitna ng nakakapasong init at kawalan ng tubig, na natiling luntian at buhay na buhay yung mga dahon nito. Parang, teka, paano nangyari yun? Napakalaking misteryo nito sa gitna ng tagtuyot. At yung desperasyon na yon ni Lego, yun mismo ang nagtulak sa kanya na usisayin itong kakaibang halaman sa ilalim ng lupa. Hindi ito naging simpleng pagpitas lang ng prutas ha, yung paghahanap niya ng pagkain ay naging isang tunay na pagsudok ng katapangan. Isang heroic trial kung saan kailangan niyang harapin ang depensa mismo ng kalikasan. Himayin natin yung pinagdaanan niya kasi dito talaga nasubok yung pasyensya niya. Unang hakbang, nahanap niya yung berdeng halaman. Pangalawa, at dito siya nabigla, pagkahawak niya sa dahon, grabe, nakaramdam siya ng matinding pangangati. Parang may invisible na gwardyana yung halaman na nagbabalang huwag itong pakialaman. Pero pangatlo, imbes na umatras at sumuko dahil sa sakit at kati, buong tapang na hinukay ni Lego yung maputik na ugat nito. At pang-apat, hindi pa tapos yung kalbaryo niya. Alam niyang may lason at nakakapangati pa rin yung laman kapag hilaw, kaya niluto niya yung ugat sa kapoy sa loob ng napakahabang oras, hanggang sa tuluyang mawala yung kati. Ang ending, natikman niya yung napakalinamnam at ligtas na laman na siyang naging sagot sa taggutom ng buong tribo nila. Doon na pumasok ang gabi bilang pagkain ng mga unconquered warriors. Nagbago talaga ang takbo ng kasaysayan ng tribo dahil dito. Ibinahagi ni Laigo yung natuklasan niya sa mga nagugutom niyang kababayan. Mula sa pagiging isang iniiwasan at misteryosong halaman, ang gabi ay biglang naging main ration o pinakabaon ng mga mandirigma. Kinakain nila ito bago sumabak sa matitinding labanan o bago magsimula ng mahahabang paglalakbay sa bundok. Nagbigay ito ng panibagong lakas sa mga taong akala nila wala na silang pag-asa. So bakit nga ba ang gabi ang naging perfectong superfood para sa mga taga-Cordillera? To put things into perspective, isipin nyo ito. Una, ligtas itong tumutubo sa ilalim ng lupa, malayo sa paningin ng iba.
Pangalawa, kaya nitong mag-survive kahit sa pinakamalalang tagtuyot tulad nga ng nakita ni Ligo. Pangatlo, kahit anong lakas pa ng bagyo ang dumaan, hindi ito basta-basta masisira kasi nga nakabaon ito. At pang-apat, nagbibigay ito ng pangmatagalang enerhiya na saktong-sakto sa pangangailangan ng mga mandirigmang umaakyat baba sa matatarik na bundok. Talagang biological and strategic advantage ang binigay ng gabi sa kanila. Dito natin makikita yung aral ng pagtitiis. Kasi ang kwento ng gabi, hindi lang ito tungkol sa agrikultura. Yung halamang ito, naging perpektong simbolo para sa ating mga igorot. Tulad ng gabi na tahimik na nagkukubli at nag-iipon ng matinding lakas sa ilalim ng lupa, yung mga taga-Cordillera ay mayroon ding nakatagong katatagan. Yung lakas na hindi mo agad makikita sa panlabas na anyo. At ang unseen strength na ito ang mismong naging dahilan kung bakit nanatili silang malaya at hindi nasakop ng mga dayuhan. May isang napakagandang linya mula sa ating source material. Sabi doon, ang kanilang kakayahang umangkop sa kalikasan ang nagpanatili sa kanilang kalayaan. Sa ilalim ng bawat pagsubok, may nakatagong biyaya. Grabe, di ba? Ipinapakita nito na minsan kailangan mo lang talaga ng pasensya at tapang para hukayin yung biyayang iyon. Yung pag-adapt sa malupit na environment, sa halip na labanan ito, ay naging pinakamakapangyarihang sandata ng mga ninuno natin. Eksaktong-eksakto sa kung paano itinuro sa kanila ng kalikasan ang tunay na halaga ng gabi. Kaya bago tayo magtapos sa ating paglalahad na ito, gusto kayong iwanan sa isang tanong. Ano ang paborito ninyong luto sa gabi? Kasi sa tuwing inihahain yan sa hapagkain nyo, naisip nyo ba na ang simpleng ugat na kinakain nyo ay naging tahimik na saksi sa matinding tapang at sakripisyo ng ating mga ninuno? Ang kwento ni Libo ay isang napakagandang paalala. Ang mga pinakaimportanteng bagay, madalas, hindi nakikita sa ibabaw. Minsan, yung tunay na halaga, kailangan mo munang paghirapan at pagdaanan ang sakit bago mo tuluyang mahukay. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at sana baunin ninyo ang kwentong ito sa susunod na makakita kayo ng gabi. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.